Praise the Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Hallelujah. Para lang po mabasa ng wasto. Ang totoo, Pastor Migs, may nakahanda akong kanta rito eh. Pero nahanap ko si Kuya Ken, hindi ko makita eh. Walang practice sana ito eh. Anyway, magandang umaga po mga kapatid. Nagkamayan na po ba kayo? Nagbatian na? Painit muna ang palad. Sige po, hanggang lumabas ang libag. At pagka mainit na po, abot sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap. Ayan. Doon sa mga, sa ilang po sa inyo na nabibiro ko na ng, kumbagay, parang gamay na. Wag po kayong ma-stumble dito. Pagka pinapainit ko, bago ko iabot sa kanya, dinadaan ko muna rito bago abot. Yan. Yung iba-ibang mga reaksyon. Yay!
Ang mensahe po natin ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, ay conclusion po ng ating mini-series on the book of Nehemiah. Bagaman kung ako po tatanungin nyo mismo, mga minamahal, bitin na bitin pa rin po ko. Hindi natin talaga malulubos sa ganitong konteksto ng pagsasama-sama, liban doon sa magkaroon tayo ng mga Bible classes, ang tanging gagawin po natin talagang sisikapin natin na matutuhan po mula direkta sa salita ng Diyos yung bang mga inilalabas na mensahe ng Diyos sa kanyang banal na salita. So, hopefully po sa nakaraang ilang mga linggo, pagtalakay ng aklat ng Nehemiah, particular sa ating tema for the year, equipping, malaki po sanang naibahagi ito sa ating mga, hindi lang basta kaalaman, kundi po yung talagang, sabi nga ng panalangin sa pastoral panalangin kanina, huwag lamang tayong bangging tagapakinig, kundi tagagawa ng ating narinig. Nung pong nakarang linggo sa mensahe, hinamon tayo sa paksang leaders do not celebrate until the job is done. Katulad po kay Nehemiah, parang pinakikita po doon sa ating pag-aaral, hindi po kagad-agad na matapos na po yung pagtatayo ng pader ng Jerusalem, nagkatuwa na po sila. Pero alam niyo po, naghintay po doon sa tamang panahon ng pagdiriwang nung pagkatapos matayo yung pader, meron pong nangyari na napakaganda, pambihira po, yung revival nangyari. Kasama na po doon di po ba, tinayo na yung pader, pero yung loob ng city of Jerusalem, guho pa. Wala pong gustong manirahan doon. Pero yun, naayos din po yun. And then, yung ganda nung pangyayari na binasa po halos buong sang araw ang salita ng Diyos, and maybe first time ulit na after 70 years sa dala po sa kanila sa foreign land of Babylon, walang kalayaan ang bansang Israel na magbasa, magsama-sama at magalay ng papuri at pakinggan ng salita ng Diyos. Nung pong makabalik na nga sila, finally, ayun, with the help of Ezra at saka yung mga elders ay binasa, pinaliwanag at naintindihan mabuti ng mga edad, matatanda hanggang sa bata, yung hanggang punto pong makakaunawa na. Ay, nako, nagkatuwaan. Ito po yung sinasabi nating iyak ng katuwaan. At nagpiesta po sila talaga. Napakaganda po na makita natin yon. Leaders do not celebrate until the job is done. Alam po ninyo, mga kapatid, by way of summary, yung pong pangyayari sa loob ng aklat na sinad ni Nehemiah, masasummarize po natin ang na-achieve nila Nehemiah, kasama na po si Ezra, si Zerubbabel, at yung buong bilang ng mga nagsibalikan from Babylonia. Nako, masasummarize po natin 3 paraan, mga kapatid. Ang una, yun nga po, tinayo na muli yung naguhong pader. And that bespeaks of, safety, protection, and pride. Parang masasabi na ng Israel, at least ng mga nagbalikan doon, nasabi nila, hindi na kami basta titingnan ng mundong ibabaw na aba, kawa-awa, at parang nilalight-light. Ikalawa po, mga kapatid, with Ezra, the people were thoroughly revived spiritually. At nakakabit po doon, mga kapatid, pangunahing prinsipyo na nakapaloob po doon, yung pagbasa, pag-unawa, pagtanggap nung salita ng Diyos. The role of the Word of God on revival. So nagkatuwaan po sila, hiyawan, nagsaya, at yung pong parang naghayag ng kauhawan sa kanilang mga kalooban sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pagtitipon. And then ang ikatlo po, mga kapatid, yung
with the urban renewal, ni-restore ang Jerusalem to a livable, defensible, repopulated city. At saka po lamang sila dinedicate kay Lord yung rebuilding of the wall. To God be the glory. Ika nga po. Kung yung kwento daw po na ating binag-aaralan kay Nehemiah ay isang nobela, matatapos po ito sa matagumpay na celebration ng chapter 12. Kumbaga po yung kwento, kompleto na sana hanggang chapter 12 meron pa pong hirit ang huling kabanata, chapter 13. Nagsimula po ito, mga kapatid, mula sa chapter 1, sa pagdalaw ng kapatid ni Nehemiah, nung nandun sila sa Babylonia, at siya po ay nanunungkulan doon na sabi, the king's cupbearer. Maselan pong panunungkulan ginawa ni Nehemiah doon. So dinalaw siya one day ng ilang mga kalalakihan from Judah, Jerusalem, kasama yung kanyang kapatid na si Hanani. Yung pong kanyang lalaman mula sa dumalaw sa kanya, nagbunsod sa kanyang manalangin, mag-ayuno at gawin ang mapanganib at halos imposibleng magagawa na lumapit sa foreign king na pinaglilingkuran niya at humingi ng pabor na siya po'y pabalikin sa Jerusalem. Nagpapakita lang po dito, mga kapatid, itong si Nehemiah, among others, talagang matatawag nating a man of compassion. Hindi po niya na-contain sa kanyang puso yung narinig niyang kalalagayan ng kanyang bayan. So, a well-planned appeal to the king bears fruit. Pinahayagan po siya na bumalik sa Jerusalem. At ayon sa ating pinag-aaralan, from chapter 2, tila baga napakabilis ng mga pagkalahad ng mga pangyayari hanggang dito nga po sa chapter 12. Mabilis yung mga sunod-sunod na mga kabanata. A wise preparation, of course with prayer, and an inspiring message from Nehemiah filled the people's hearts with a united determination. Ang sabi nila, let us unite, let us arise and build. At gayon nga po ang ginawa, just in 52 days, ayon sa chapter 6 verse 15 ng Nehemiah, pambihira po ang kanilang na-accomplish. 52 days na kompleto po yung pagtatayo muli ng wall. They did it, but not without overcoming the kinds of problems na tila nga po nagpaganda pa sa drama na pinapanood at tinabang-abangan pa. Tuloy nasasabi natin, mga kapatid, and I quote si Glenn Johnston sa pahayag na ito. Whenever God's people say, let us arise and build, Satan snaps back and say, let me arise and oppose. Let me arise and oppose. Basta po, meron tayong nilalayon na gagawin in answer to our prayers at papakita po ng Panginoon sa atin yung kanyang ginugusto ng pangyari at pagka sinimulan po natin yung mga kapatid, eto na, hihirit na po sa kabilang banda ang dyablo. Ulitin ko lang po, whenever God's people say, let us arise and build, Satan snaps back and say, let me arise and oppose. Kui daw tayo, mga kapatid. Kui daw tayo. May laging yung pong confrontation ng good versus evil. Kantsaw, pananakot, para po hindi matuloy ang pagtatayo muli ng wall na ginawa na. But
and a big but God with them, led by a man of God, Nehemiah, the good minority, ilan lang po naman sila, continued to rebuild hanggang matapos. Sa panukala ng Panginoon, sa kalatagan ng Biblia, nakikita po natin, wala pong sinisimulan na hindi tiyakang tinatapos ang gawa ng Diyos. Sa panukala ng Diyos, walang sinisimulan na hindi tiyakang tinatapos. Ang tanong, mula dito sa ating chapter 13, bakit po may chapter 13 pa? Okay na po sana hanggang chapter 12. Pagdiriwang na po eh. No? Dinedicate na kay Lord, nagkatuwa na po. At bakit po may 4 na talata sa chapter 13 nagsasabi, 3 beses, sabi ni Nehemiah, remember me, O God. At isa po doon, remember them, the Levites. Yung po yung verses 14, verse 22, 29, and 31. Bakit po tinapos ang kabuwang aklat na ito ng sinabi ng Nehemiah sa kanyang Panginoon, remember me, O God. Bakit nga ba? Kasi matay ko man tingnan sa anumang anggulo, mga minamahal. Hindi po nakalilimot si Lord, lalo pat sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. Tama po ba ako? Paano niya nasabi yun? Remember me, O God. Nehemiah did not have to say that, nor need we say that. At tingin po, ulit, mga kapatid, tayo nga ang di nakakaalala, tayo yung nakalilimot sa Kanya. Tama pa rin po ba ako? Aminin. Aminin. To which, ito'y nagpapaalala sa atin, mga kapatid, malaking bahagi ng pagme-maintain pagpapatuloy ng ating kaugnayan sa ating Panginoon Diyos, intact and growing like that of Israel, is the idea na remembering and not forgetting the Lord. Halimbawa po, punta tayo sa Deuteronomy. Sa magkasunurang kabanata ng chapter 7 and 8. Meron pong ilang mga talata dito, makita natin mga kapatid. Yung mahalagang paggamit po ng salitang remember or do not forget. In fact, yung chapter title sa NIV ng Deuteronomy chapter 8, bago nyo po basahin, lalo na sa NIV, yung Bible ninyong dala, nandun po nakalagay chapter title, Deuteronomy 8, do not forget the Lord. Pero, may sinakop po dun sa chapter 7, sinabi niya, sa verse 18. Ang sabi po dito, but do not be afraid of them. Remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt. Remember well. Ibig sabihin, huwag kakalimutan. Matatak mabuti sa inyong kaisipan, sa inyong kalooban, ang gagawin ni Lord tulad ng ginawa na niya sa nakaraan. Tapos, sa chapter 8 nga po, may mga partikular na mga talata na inulit-ulit po binanggit yon. Halimbawa, sa chapter 8 verse 2, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, and so on. Then, verse 11, wika po rito, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Verse 14 muna. Sa 14, sabi po, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God. 18,
But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant, which He swore to your forefathers as is today. 19. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Yun po, ilang mga bahagi ng mga kabanatang 7 at 8 ng Deuteronomio, do not forget. And if you forget, ayan. So nagsisilbi pong parang babala o paalala sa atin. Huwag nating kakalimutan. And I say to everyone, our God does not forget. He remembers. Pero, marahil po, mga kapatid, ito ay hibik at panalangin ni Nehemiah na huwag mabaliwala, huwag basta lang makalimutan at ganap na makumpleto ang kanyang mga ginawa ayon sa kagustuhan ng kanyang Diyos. At marahil din po, mga minamahal, marahil din po, maging paalala at babala nga po ito sa atin, nang sa gayon, makilala pa nating mabuti ang ating Diyos. So, suma total, sa pahayag pong ito, masasagot po natin, bakit may remember me, sabi ng Nehemiah sa kanyang Panginoon. Suma total, nagsasad po, para makilala nating mabuti pa ang ating Diyos at magawa ang kanyang plano ayon sa pagkatawag, partikular kay Nehemias at sa atin po, at pagkatapos po, makilalang mabuti si Nehemiah upang sa ganon, magsilbi po siyang modelo natin ngayon. Yan po yung parang pwedeng praktikal na tinuturo sa atin. After all, talking about remembering a man of God like Nehemiah, at saklawin na po natin, others na nababasa natin sa kabuuan ng banal na kasulatan, the Word of God, may masasabi at masasabi po tayo. As far as Nehemiah is concerned, he was a man who waited upon God until he knew what God wanted. Ano pong katibayan natin doon? Panalangin. Pagsaliksik ng salita ng Diyos, pagbubulay, pagpasok ng mga katotohanan, niyayakap ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. So, tinitiyak po niya, malaman at masunod yung ginugusto ng Diyos. And then, ang kanyang didiskubre ay ginagawa niya ito ng buhos, todo buhos, lahat sa kanyang puso. Hindi po siya tumakbo sa mga umaaway sa kanya, mga kalaban, at hindi po inilagan ang anumang problema. Alam po ninyo, by way of observation, kaya po may mga problemang nananatili. Ulit at ulit na lang, kasi po iniiwasan natin na harapin. Batid po nitong si Nehemiah na ang ultimong layunin ng pagtatayong muli ng pader ay para po papanumbalikin sa Diyos yung kanyang bayan. Magbalik loob sa kanyang Diyos. Nagdurugo po ang puso ng Nehemiah para dun sa mga aba at api. Ayaw niyang basta narinig na inaalipusta ang bayan ng Diyos. Maliwanag sa kanya na ang nakataya doon, lahat-lahat, ay ang pangalan ng kanyang Diyos. Kanya pong kinasusuklaman ang mga ipokrito at mga hambog. At hindi po siya natakot sa mga may impluensya o may yaman.
Wala po siyang inabusong pribilehyo na nakakabit sa pagiging leader. Wala pong naging anomalya na pwedeng nasangkutan niya. Hindi po kailanman nagbigay ng kahihiyan sa pangalan ng kanyang Diyos itong si Nehemiah. Ang kanyang unang concern or duty ay yung ikalulugod ng Diyos, mapasaya niya ang Diyos, ikalaw po yung ikabubuti ng kanyang kapwa, partikular ng kanyang bayan. At ulitin lang po natin, mga minamahal, when he started, what he started, he finished. Ano mang kanyang pinasimulan, tinatapos niya. And that explains to us why hindi natapos sa chapter 12 ang pahayag sa sulat na ito ng Nehemiah, kundi may chapter 13. He never quit. He ran the last lap. A leader as he is, Nehemiah ran the last lap. At alam po nyo, one word, dinidescribe. Sabi niya, and he ran with perseverance. Matatansya po natin yung time element involved dito. Yung sa pagitan po ng chapter 1 na malaman niya ang kalagayan ng kanyang bayan back in Judah and Jerusalem to the final reforms dito sa chapter 13. Mga tinataya po, mga 25 years ang kinapalooban. But in all those 25 years, gentlemen and ladies, he endured all opposition. While rebuilding the walls, mayroon pong mga umu-oppose. Mamaya-maya, malalaman natin ang isang pangunahing karakter dyan, si Tobias. But Nehemiah patiently waited the revival before dedicating the walls. Another 25 years, mga kapatid, were estimated na nagdaan. At ang clue natin dyan, dito sa chapter 13 ng Nehemiah, makita po natin, mga kapatid, sinasabi, doon sa verse 6. Ang sabi po ng verse 6, bungad, but while all this was going on, I was not in Jerusalem. Pinabalik po siya sa Babylonia, ng Haring Artaxerxes. At maring tinatansya po ng ating mga scholars na natili doon siya, doon sa kanyang kinalalagyan, mga 15 years. So, kung titingnan nyo po, atras tayo ng konti sa verse 4, before this, sabi ng verse 4, yun, meron pong nangyari na doon sa Jerusalem. Ngayon, pagkasisimulan po natin ang pagbabasa ng chapter 13, yung verses 1 to 3, pwede po raw ito'y sakop pa ng 1 to 12 na chapters. Dito actually matatapos yung chapter 12 sana. So simula po sa verse 6, sinabi niya, habang nangyayari lahat ng ito, yun nga po, yung kung anong sinasabi dito na pangyayari, nandun siya. Pinabalik siya doon sa kanyang foreign land na kinalalagyan. Mga kapatid, mahalaga po na ma-realize natin ang katotohanan na yan. The same old problems stood to be confronted again and again. The same old problems stood to be confronted again and again. May kaaway tayo na makulit. Pag binigyan po natin pagkakataon niyan sa ganitong paraan at nadaig tayo, ayun, ulitin po niya yan. At kung dumating na po na parang wala nang ganong talab ito, hihirit naman siya ng ibang paraan. Problems stood to be confronted again and again. Returning to Jerusalem, Nehemiah found, halimbawa,
the once encouraging reforms were largely forgotten. Di po ba, napakaganda, binasa natin mula sa chapter 2, natayo na ang walls, kompleto na yung 52 days, at pagkatapos po, nagkatuan sila dahil nagbalikan, at mayroon pong mga pangakong binigay pa nga, at nagkapirmahan pa nga po ng kanilang mga pagbalik loob na mga hakbang na gagawin po. At pangunahin po doon, napabayaan na naman ang bahay ng Diyos. Yung kanilang pagsamba sa Panginoon, ang ganda na sana na talagang nagkaiyakan. Pero sabi po ay nag-deteriorate. Yung dati po ay parang nakaka-encourage na reforms. Worship had deteriorated and the funding that provided for praise services had dried up. Wala na pong laman ang kaban ng Diyos. Wala na pong laman ng kaban ng Diyos. Buying and selling had crept into the Sabbath. Alam nyo, may mabasa natin sa chapter 13, yung pong mga mangalakal, nakaabang na po dyan sa labas ng gates ng temple. At iniintay na po yung kabukasan, kahit na araw ng Sabat, magbebenta ng kanilang mga paninda, kanilang mga kalakal. Pumasok na po yun doon sa kanilang mga masamang pagbalik doon sa kanilang ikinapahamak. At mixed marriages were threatening the Hebrew theocratic culture. Yung pong word na theocratic, dalawang salitang pinagsama. Theo, God, kratik or krasi, theocracy, yung pong law or rule of God. Ang dati po, ang hari sa kanilang buhay ay ang Diyos. Sa mahabang kasaysayan ng pangyari, ulit at ulit, tinatalikuran lang kalang Diyos, sasamba sa mga Diyos-Diyosan ng ibang mga lahi, and therefore, kasama po dyan, mag-asawa sila ng ibang lahi. Samantalang, malinaw na malinaw sa instruction ni Lord sa kanila, no intermarriage. Ayun. At, pansinin po natin mabuti ito, mga kapatid. Ano po ang ginawa ni Nehemiah? A man of God, their leader. Magme-mention tayo ng ilang mga talata, babasahin po natin dito sa ating Bibles. Yung pong pagsulat ni Nehemiah in first person pronoun I. Makita po natin dito, hindi po naghalukip-kip kamay si Nehemiah. Habang narinig niya ang mga problema na nagbalikan po, kinaharap ulit ng kanyang bayan sa mga nagdaang mga taon na ito. Hindi po. Nakita po siya na aktibo. Hinarap po niya ang mga problema. Halimbawa, verse 8. Dinalaman niya, akalain nyo, yung pong si Tobia, meron pong silid sa templo, yung lagayan ng mga tithes, mga gamit po para sa mga pagsamba, mga albita, etc., etc. Inalis po yon, pinatuloy si Tobia. Mga kapatid, napakalaking kasalanan ito sa harap ng Diyos. At masakit masabi, parang sinampal sa mukha ang Israel dito ng ginawa nila. Ipinasok po ang dyablo sa tahanan ng Diyos. Sa katauhan ni Nehemiah, ni Tobias. Pumasok na po. Literally. Ibinigay po na silid ni Tobia yun. So sa verse 8, sabi niya, tingnan nyo, I was greatly displeased and threw all Tobias' household goods out of the room. Sa galit po nitong si Nehemiah,
Doon sa nakita niyang, eto na, kwarto na ni Tobia ito. Samantalang dati, lagayan po yan ng mga tithes and etc. pa para sa gawain ng Panginoon. Sa galit po niya, itinapon niya sa labas yung lahat ng gamit ni Tobias. Verse 9. Sabi niya, I gave orders to purify the rooms. Wow. Ewan ko kung anong naamoy ni Nehemiah doon sa kwarto ni Tobia. Pinalinis po. Pinalinis mabuti yung kwarto. Mga kapatid, isang maliwanag na paraan na matututuhan natin mula sa salita ng Diyos. At ito'y gamit na prinsipyo sa pag-counter natin ng disobedience. Paano natin mariresolve yung kawalang pagsunod sa Diyos? Clean the house. Ayusin natin. Itong ating kalusugan, itong ating katauhan, ito'y bahay ng Diyos, ika nga. Tingnan po natin ang ating sarili sa how the Lord looks at us. Clean house ang paraan po. So dito, ano kaya sa modernong panahon natin ang ginawa ni Nehemiah? Pinalinis yung kwarto ni Tobias. Ba, hindi lang basta disinfectant yan. At kung ano pa, makwento ko lang po sa inyo, 3 beses sa aking karanasan na nakaranas po tayo ng pagsama sa mga house cleansing na ganyan sa mga institusyon na dati po associated sa mga yung makamundo, makasalanang gawa, sinehan na ginamit po sa lugar ng pagsamba. Nung kami po'y kabataan sa Marulas, Valenzuela, yung Valenzuela Theater, ewan ko kung sinong nakakaano po sa inyo sa Valenzuela, uupahan na po ng isang malaking grupo para sa gawing worship center nila. Nagkaroon po ng cleansing muna. Praying. Talaga po, naglabasan ng iba-iba klase ng mga amoy. Yung mga amoy kahalayan at kung ano pang mga associated sa kasalanan, sa evil na ginagawa po sa mga sinehan. Ayun, ginamit pong worship center. Yung dalawa po ay hindi ko na ma-share sa inyo kasi po ay baka po damputin na lang ako kung papaano. Buhay pa po hanggang ngayon yung isa sa dalawang yon. Ginagamit po sa gobyerno. Nasabi ko tuloy. Verse 10. Ang sabi po naman ng verse 10, I also learned that the portions assigned to the Levites had not been given to them. E di nagutom ang mga Levitan, naglilingkod po sa templo. So, mangyari po dito mga kapatid, with all practicality on their part, nagbalikan po sila, nagtrabaho sa bukid para po mabuhay. So, ang nawalan dito, ang nalugi dito, so to speak, si Lord mismo. Kasi po, wala nang ginugustong magsilbi sa templo ng Panginoon. Gutom mga abutin. Ito kaya yung karaniwang katwiran na narinig natin. Ayaw ng mga kabataan natin, kahit yung mga magulang natin, masisisi dito, ayaw ng mga magulang na maging pastor yung kanilang mga anak. Kasi ang imahe po ng pastor, gutom. Huwag kang magpastor. Walang mangyayari sa'yo dyan. Kaya yun, at yung nga pong karaniwang kong biro sa inyo, inuulit-ulit ko na lang po ito eh. Bata pa yung ating anak, pagka medyo malikot dyan at maingay, ayan, si pastor. Oh, pinapanakot yung si pastor sa inyong anak. Sinong gustong maging pastor? Eto pa, mga kapatid. Verse 11. So I ulit, I rebuked the officials and asked them, why is the house of God neglected? Pangalawa, then I called them together and stationed them at their posts.
aktibo si Nehemiah pagharap sa mga problemang naulit at nabalik. Verse 15. Tingnan pa po natin yan, mga kapatid. Ang sabi naman ng verse 15, in those days, I saw men in Judah treading wine presses on the Sabbath and bringing in grain and loading it on donkeys together with wine, grapes, and figs, and all other kinds of loads. And they were bringing all this into Jerusalem on the Sabbath. Therefore, I warned them against selling food on that day. Ano pa? Verse 19, second to the last, dito sa ating babasahin. When evening shadows fell on the gates of Jerusalem before the Sabbath, I ordered the doors to be shut and not opened until Sabbath was over. I stationed some of my men at the gate so that no load could be brought in on the Sabbath day. Matindi. And verse, 25, verse 25. Ang sabi naman po, I rebuked them and called curses on them. Ito medyo, susunod na pangusap po, medyo natawa ko ng konti. I beat some of the men and pulled out their hair. Alam niyo naman kung bakit ako natawa. And verse 30, hindi na ako mag-comment sa verse 25. Verse 30, so I purified the priests and the Levites of everything foreign. Wala na pong dapat na ugnayan, di po ba, sa ibang lahi, and assigned them duties each to his own task. I, after another actively hinarap po ni Nehemiah. Kasi po, hindi siya nasiyahan dun sa, nagkaroon ng pagsasaayos, na-rebuild ang walls, tapos po, nagkaroon ng revival, pero panandalian lang ang naging epekto. And Nehemiah spoke from the sincere heart of a man of God. Wala pong keme. Wala pong pakunwari. The leader ran the last lap. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, inilalarawan po ang ating buhay tulad sa takbuhin, race, course. And sabi niya, let us run with perseverance the race marked out for us. So, sa Nehemiah 13, ipinakikita po ito. Ang kanilang leader, si Nehemiah, ran the last lap. Na kompleto po lamang lubos-lubusan yung kanyang kalooban, yung kanyang kaisipan, at todo-todong nagpuri siya sa Diyos at nagmakaawa, remember me sa ginawa ko na, Panginoon. Gusto ko po mabalik loob ng todo-todo ang iyong mayan sa inyo. Tinataya po na siya'y 65 years old na sa panahong ito. Pag pinagsama-sama po yung kanyang edad, ay 65 years old na. Pero sige pa. At pansinin po natin ulit, i-highlight natin ulit ang dalawang interesting na mga bagay na to. So, una, the reform was based on the Word of God. Mga kapatid, I solemnly tell us, by the power of the Word of God, huwag pong mawalay-walay sa ating ang pagbabasa palagi ng salita ng Diyos. Hinahamon po tayo sa mga pahayag ng salita ng Diyos na halimbawa, meron naman tayong magagamit na pamamaraan, iba-iba, na makumpleto natin for a whole year, mabasa ang buong Biblia. At bibigyan po natin recognition sa Christmas worship natin come December, ay bibigyan po natin ng recognition yung mga makapagbabasa, makapagbubulay, araw-araw po yun, araw-araw ng salita ng Diyos. Kasi po, yung pangyayari dito
ang mga pagbabago, pagsasaayos ay nakaayon po sa salita ng Diyos. Ikalawa, yung sinabing pagsasaayos na yon, sa kanilang karanasan, naging panandalian lang. But this time, sinasabi sa atin ng Diyos, yung pagbabago po, tuloy-tuloy. Ano nga yung isang kanta natin? Binabago ako, araw-araw. Yan. Yan po yan. Kaya, hindi po tayo iniwang bitin ng ating pinag-aaralan sa proper way sa pag-handle ng disobedience. Ano nga po? Clean house. So, sa kabuuan po, mga kapatid, ano po ba talaga ang matututuhan natin o natutuhan na? Ano po ba dapat ang maalala natin tungkol sa lalaking ito ng Diyos, si Nehemiah? At bagay lang po na ating ma-consider to sa simpleng kaparaanan upang sa ganon, maging sangkap po ito ng ating equipping. May 7 bagay na pwede pong maging summary ng ating pagtatapos dito sa aklat ng Nehemiah. Una po, pinakita ng Diyos sa atin sa pag-aaral ng Book of Nehemiah, vision. Vision changes the future. Ano po yung vision? The ability to see what God wants to accomplish through our lives. Kapatid ko sa Panginoon, tuwiran sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka basta lang, nandiyan ka lang. Yun lang. Hindi po. Kasi po, pagka yun lang, ang mas na-emphasize doon, yung lang. Huwag mong titingnan ng sarili mo na ganito lang ako, ganyan lang ako, ito lang ang kaya ko. Hindi po. Magkaroon po tayo ng pangitain. Yung kakayahan na makita natin what God wants to accomplish through our lives. Ang ikalawa po, natutuhan natin kay Nehemiah, strategy. Opo, meron kang magandang ginugustong makita sa nagawa ng Diyos sa buhay mo. Pero kay Nehemiah, tinambalan po yun ng kanyang strategy, pamamaraan. Long hours of praying, thinking, and planning. Ito po ang kanyang ginawa at yun, naputungan po ng success yung kanyang vision. Spirituality, yung pangatlo, spirituality. The Word of God defined and prayer empowered the flow of Nehemiah's life. Dalawang magkatambal lagi na pwede pong mapairal sa ating pamumuhay. Word of God and prayer. Yung pong maging gabay natin at tulong para po mabigang katuparan, maging kasangkapan ng ating buhay ng Diyos. Ika-4, courage. Ano po ang Tagalog ng courage? Tapang. So, parang sinasabi sa atin ni Nehemiah, through our study, no opponent could block. Walang basta kaaway na maaaring makaharang, could block what my God was putting in my mind to do. Basta sigurado ka bilang sagot sa iyong panalangin, etong ginugusto ni Lord na gawin mo para sa kanyang kaluwalhatian, anumang opposing na mga puwersa diyan, hindi po dapat na urungan. Ika-5, integrity. At dito, madali nating maunawaan ito. Sabi niya, he used his office, yung pagiging governor, sabi niya, he used his office to give rather than to get. Hindi po siya na-iskandalo ni minsan. May integridad. Ika-6, discernment. Ang sabi ng iba, ang discernment pwedeng i-define na spiritual sixth sense. Sixth sense. This comes from walking close to God and keeping our eyes open.
Maging observant tayo sa kapaligiran, ang mga nangyayari, at i-interpret po natin yan doon sa pagiging malapit natin kay Lord. Tandaan po natin, ang prinsipyo sa likod nito, mga kapatid, pagka ikay nakahilig sa dibdib ng Diyos, katulad po ni, sino yung sa 12 alagad, nakahilig sa dibdib ng Diyos, ng Panginoon, si Juan. Kapag ikay nakahilig sa dibdib ng Diyos, dama mo yung tibok ng kanyang puso. Beating the heartbeat of God. And lastly, perseverance. Applied to leadership, maliwanag kay Nehemiah at saka niya ikinongclude sa kanyang sulat na aklat Nehemiah. Applied to leadership, para daw po yung ocean tide. Merong ebb and flow. Merong pong pagkati, merong pong flow. Ibig sabihin po, lagi na lang, parang ocean tide. Problema, solusyon. Problema, solusyon. Problema, solusyon. Ganon po ang nagiging takbuhan. Pero mga kapatid, may mga problema na sumusulpot-sulpot palagi. Kumbaga sabi nga natin, kambal na ng ating buhay ang problema. At ang masaklap, mahirap aminin, kaya po tayo na mga problema, tayo ang gumagawa ng problema. At ginugusto natin, ma-resolve yung problema, gusto natin, tayo pa rin ang gumawa ng solusyon. Pero problema, solusyon, problema, solusyon. Bigyan po natin ng tuldok yung kapahayagang iyon. How? Remember, God could not forget. He remembers. That's why Nehemiah, knowing his God, 4 or 3 times, sabi niya sa chapter 13, remember me, O God. Manalangin tayo. Totoo po, Panginoon, marami kaming matututuhan sa pag-aaral ng iyong salita. I-apply po namin to sa aming buhay. Ay, Panginoon, magbibigay ito ng kasiyahan sa inyong puso at the same time, magiging malaking pakinabang po sa amin. Kaya Ama, salamat po. Meron kayong pagkakataong binibigay sa amin. Di lang sa ganitong mga tagpo, Panginoon, paglinggo. Kundi practically in every day of our life, saan man kami naroon, anumang ginagawa namin, anumang mga kalalagayan namin, there is always a truth behind all this. And one of those, Lord, namin pangahawakan, bunga ng mensahe ng aming narinig ngayon. You do not forget. You remember. Patawarin mo po kami kung sakali at siya namang aming inaamin ngayon. Kami pa nga po, Panginoon, nakalilimot sa inyo. Gumagawa ko yung patuloy pero yung ginawa nyo kani-kanina lang, madali naming nakalimutan. At pagka nakalimot po kami sa iyo, binabaliwala na namin ang salita, wala na kaming oras para makipag-ugnayan sa inyo in prayer. So magulo ang aming buhay. Nagkakaproblema kami. At marami sa mga problema, paulit-ulit na nga lamang po, Panginoon Diyos. Not until aming tindigan ang katotohanan ng iyong salita, you do not forget. And what you have started, anything at all, in and through our lives, God, you make sure it will be finished. And so, with the message na the leader runs the last lap, salamat kay Nehemiah. Meron po kaming ilang mga bagay na itinuro po niyo sa pamagitan niya at aming inaangkin. Salamat po. Purihin po kayo. This we pray in Jesus' name.
Amen. Magandang umaga po. Good morning po. At sa mga atin pong mga announcements, welcome po muna natin ating mga visitors ngayon po. Pagkatawag ko po ng pangalan, maaari po silang tumayo. Si Melody Ann Cordones de Jesus. Melody, ayan. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service.